dumarami ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.2 na lindol nitong Martes. Hindi bababa sa 160 ang patay batay sa pinakabagong datos ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 375 na ang sugatan habang 21 ang nawawala. Kanina niyanig ng malakas na aftershock ang Kapitolyo ng Tagbilaran sa Bohol na isa sa mga pinakanapuruhan ng nagdaang lindol. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga Boholanong makakabangon din sila. May report si Ruth Cabal. Kahit sarado pa ito, maagang pumila ang ilang residente sa labas ng isang grocery store sa Tagbilaran City, Bohol para mamili. Maaga yung sarado pa, nakapila na po kayo. Para makapamili ng maaga. Marami, walang mga stock na, wala ng paninda. Ayun. Ilang segundo lang matapos ko siyang kausapin, nakaramdam kami ng malakas na pagyanig. Ang mga tao mabilis na tumakbo papalayo, maging ang mga empleyado. Nag-arrange kami ng mga stocks, tapos biglang may malakas na pumalabog. Tapos yun, nagsilabasan kami. Buti na lang, naka-open na yung main door, nabuksan, takbuhan ka, Nakakatakot. Ang aming naramdaman na pagyanig, isang magnitude 5.5 aftershock ayon sa FIVOX. Bakas din ang takot at trauma sa mukha ng mga residente sa bayan ng Bilar. Kabi-kabila ang mga guho. Nagkabitak-bitak ang mga kalsada. Pero ang mas nakakapanlumo, ang mga buhay na nawala. Si Mang Roldan na ulila ng kanyang asawa, 2 anak at 5 buwang pamangkin. Lahat sila patay nang mabagsakan ng malalaking bato matapos ng lindol. May nagsabi na, dahil mayroong maliit na bata, yung pamangkin niya, ang ginawa ng asawa sa anak ko, ano yan? Yung tinakpan niya. At yun ang dahilan kung bakit sila nasagsa ng malaking bato. Sa lakas ng lindol noong Martes, gumulong mula doon sa bundok pababa itong napakalaking batong ito at nabagsakan ng isang bahay dito sa Barangay Kabaknitan. Kung titignan nyo yung bato na yan, tila mas malaki pa nga siya doon sa dating bahay na nakatayo dito. Swerte lang nga lang daw at wala sa loob ng bahay yung mga residente ng mga oras na yon. Maging ang mga bahagi ng simbahan ng San Isidro Labrador na 1800s pa tinayo, nasira rin ng lindol. Ang St. Isidore Church naman sa bayan ng Tubigon, wasak na wasak. Ang tanging natira ang kisaming tampok ang mga tagpo sa Biblia. Nang yumanig na ipit sa kanilang tahanan si Mang Eusebio at kanyang mga anak nang mabuwal ang katabing bahay. Sa panahong iyon, pagdarasal ang kanilang tanging sandata. Walang nasaktan mo lang sa mga anak ko. Kasi kaming dalawa lang dyan sa sala ko Nagyapusan na lang kami. Si Aling Gina sinaklolohan ng 2 batang naipit sa loob ng nabuwal na bahay. Hindi alam ni Aling Gina kung saan siya kumuha ng lakas pero buong tapang niyang inakyat ang nakahilig na bahay at pinasan ang mga bata. Hindi ko alam bakit ko nagawa, bakit ko naakyat. Magaan pakiramdam ko na may naligtas ako. Si Father Danilo Maniwa naman nabagsakan ng mga tipak ng bato sa ulo matapos gumuho ang bahagi ng altar ng Immaculate Conception Parish Church. Sa kabila nito, punong-puno pa rin siya ng pasasalamat sa Panginoon. Tuloy pa rin daw ang selebrasyon sa Town Fiesta ng Katigbian. Tila imahe ng katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng anumang trahedya. Basta calamities that prevent us from praising the Lord always. Mula rito sa Bohol, Ruth Cabal, GMA News.